Magandang gabi mga kababayan, update lang tayo kay Bagyong Ramil na kaninang hapon ay naglandfall na sa Sorsogon. Alamin natin kung may pagbabago ba sa track forecast nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa pinakabagong datos, si Bagyong Ramil ay mabagal na kumikilos pakanluran. Ang maximum sustained winds nito ay umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa sentro, habang ang bugso ng hangin ay umaabot sa hanggang 90 kilometers per hour. Sa ganitong lakas ng hangin, posibleng maranasan ng maraming lugar sa paligid ng bagyo ang masungit na panahon at malalakas na pag-ulan kahit hindi direktang daanan ng mata ng bagyo. Nakataas pa rin ang mga tropical cyclone wind signal. Sa ilalim ng signal number 2, may banta ng gale force winds sa loob ng 24 hours. Inaasahan ang hangin na higit sa 62 hanggang 88 kilometers per hour. Sa klaw ng signal na ito ang hilagang bahagi ng Aurora, Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, hilagang bahagi ng Camarines Sur, pinakatimog silangang bahagi ng Albay at hilagang silangang bahagi ng Sorsogon. Samantala, nakataas naman ang signal number 1 sa mas malawak na bahagi ng bansa. Sa ilalim ng signal number 1, may banta ng hangin na nasa pagitan ng 39 hanggang 61 kilometers per hour sa loob ng 36 na oras. Sa klaw nito ang Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, silangang bahagi ng Bulacan, silangang bahagi ng Tarlac, silangang bahagi ng Pampanga, hilagang at silangang bahagi ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Albay, natitirang bahagi ng Sorsogon, Burias Island at Ticao Island. Kasama rin dito ang Northern Samar, hilagang bahagi ng Eastern Samar at hilagang bahagi ng Samar. Sa mga lugar na ito, posibleng makaranas ng malalakas na bugso ng hangin at mga pag-ulang dala ng outer rain bands ng bagyo. Ayon sa track at intensity outlook ng PAGASA, inaasahang kikilo si Ramil patungong kanluran hilagang kanluran matapos ang maikling paggalaw pakanlurang timog kanluran. Naglandfall na ito kaninang hapon sa Gubat, Sorsogon. Inaasahan na ito ay magpapatuloy sa pagkilos west-northwestward over the landmass or coastal waters of Bicol Region. Pagkatapos nito, posibleng muling maglandfall si Ramil sa bahagi ng Aurora. Gayunman, hindi rin inaalis ng PAGASA ang posibilidad ng paglandfall nito sa hilagang bahagi ng Quezon o sa timog bahagi ng Isabela, depende sa magiging kilos nito sa mga susunod na oras. Pagkatapos ng paglandfall sa Aurora, tatawid ang bagyo sa kabundukan ng Northern Luzon at lalabas sa bahagi ng karagatan ng Pangasinan o La Union pagsapit ng bukas ng gabi. Inaasahan itong tuluyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes ng umaga. Mahalagang tandaan na maaaring magbago pa ang direksyon ng bagyo. Kapag ito ay kumilos pahilaga o patimog, maaaring mag-iba ang lugar na tatamaan ng sentro. Posible ring lumakas pa si Ramil habang nasa Philippine Sea at maging isang severe tropical storm bago ito tuluyang maglandfall. Habang tatawid ito sa kalupaan ng Northern Luzon, maaaring bahagyang humina ang bagyo dahil sa epekto ng kabundukan, ngunit inaasahan na muli itong lalakas pagdating sa West Philippine Sea. Pinapayuhan din ang mga residente sa mga mababang lugar na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang malalakas na ulan na dala ng bagyo ay maaaring magdulot ng flash flood at landslide lalo na sa mga bulubunduking lugar. Sa mga baybayin, posible ring makaranas ng malalakas na hampas ng alon, kaya mapanganib ang paglalayag lalo na sa mga mangingisda at maliliit na bangka. Patuloy na tumutok sa mga opisyal na update ng PAGASA at ng inyong lokal na pamahalaan. Ihanda ang inyong emergency kits, siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya at huwag nang hintaying lumala pa ang sitwasyon bago kumilos. Ang pagiging alerto at handa ang susi upang makaiwas sa pinsala ng Bagyong Ramil.